dated November 23, dumating sa akin November 27. Ito pong sulat ay galing po sa Zamboanga del Sur, sa Bibilik, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Dear Doc Gary, magandang hapon po sa inyo. Una sa lahat, pasensya na sa aking penmanship dahil namamanhid na ang aking mga daliri. Hindi ako nagpatulong sa aking mga anak kahit nakatapos silang lahat at may mga trabaho na. Gusto kong ipaabot sa inyo ang lahat na nakasulat dito ay galing sa aking puso. Mahirap ang pagsalita ng Tagalog dahil hindi ako nakatapos ng high school. Ako ay si Saturnina Ortiz, 72 years old, at ang aking asawa, si Andres Ortiz, 69, isang magsasaka. Binata pa siya, may lupa ng sinasaka, may niyog, saging at mga prutas. Very good po yan. Kami ay nakatira sa Bibilik, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. 6 ang anak namin, 4 ang lalaki at 2 ang babae. Namatay ang panganay na lalaki noong 2001. Noong Hunyo, ngayong taon, nasira ang aming TV. Binigyan ako ng aking anak ng isang maliit na radyo, chargeable. Magmula noon, nakikinig na ako sa programang Lunas, MWF, at Gabay sa Kalusugan tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Marami na akong natutunan sa mga lecture nyo, gaya ng mga bawal. Maraming salamat sa inyong pagbibigay halaga sa mga tulad kong senior citizen, lalo na ang mga mahirap. Ang galing mo, Dok. Uy, naku, salamat po. Matalino at mabait pa. Sana gayahin ka ng iba. Wala man lang linagay na pogi pa. Sana dinagdagan nyo na po, Lola. Ikaw naman, no? Pinupuri mo na rin lang, hindi nyo pa dinagdagan. Hindi, biro lang po. God bless you and your family. Ako ay diabetic, high blood at may bato sa abdo at kidney. Noong November 2011, ako'y na-admit dahil sa LBM. Sa laboratory natuklasan na mababa ang hemoglobin, 8.3 lang. Aba, hindi lang ako nakakita ng ganito kahabang yellow pad, oh. Tingnan niyo po yung mga viewers, oh. Ang haba, oh, tingnan nyo. Yung pala, ginawa niya, dinuktong niya yung 2 yellow pad dahil siguro maliligaw yung kanyang sulat, no, Lola, no? Ayun, balik na tayo dun sa hemoglobin na 8.3 lang. Mula noon, nag-inject na ako ng erythropoietin every 2 weeks. 1 year na po. Ngayon, 11.7 na ang hemoglobin. Sinabi ng aking anak sa doktor na kung pwede bang once a month na lang, hindi siya pumayag. Ang mahal, Dok, 1,700 ang injection. Aba, medyo may kamahalan po yan, no, na, ano? May Iboret sa tanghali, pero hindi pwede sa, hindi pwede sa palagay ng doktor. Hindi pwedeng gawin na once a month, dapat twice a month po ang pag-inject niyo po ng erythropoietin. Tama po naman yun, ganun po, no? Depende rin sa improvement niyo. Nagtutulungan ang aking mga anak sa mga gastusin. Ang swerte ko, Dok. Tama ang sinabi mo na mabawasan ang sakit kung may mag-aruga at magmahal. Isa kayo sa nakatulong sa amin. Ang dati kong doktor, nagbanggit ng mga gamot si doktora, si Lola, Roacol, ang gamot sa bato sa abdo. Ngayong taon, natuklasan na may bato rin ang aking kidney. At binigyan daw siya ng kitosteril, 600 milligrams, at sodium bicarb. Ito yung mga gamot na binibigay kadalasan sa may bato. So, ang tanong niya, tama po ba, Dok? Sagot po, tama po yan. Lalo na kung ngayon ay nireseta ng inyong doktor dyan sa Zamboanga. Ano po mga food supplement na dapat kong inumin? Ang haba ng sulat ko, alam ko kayo ay pagod at dahil sa marami kayong gawain, kolumnista, programa sa radyo, mag-clinic at mag-research pa para sa lecture. Hulog kayo ng langit para sa amin. Ako, sarap naman pakinggan.
Alam niyo po, pagdating sa food supplement, kagaya niyan, mababa po ang inyong hemoglobin. May bato kayo sa bato at sa abdo. Malamang yung bato sa abdo nagbibigay ng pahirap sa inyong bato na humihina ang paggana ng inyong kidneys. At walang food supplement na pwedeng inumin para manumbalik ang lakas niyan. Ang isa sa mahalagang dapat bigyan ng konsiderasyon ngayon, Lola, ay kung kinakailangan bang operahan at tanggalin yung bato sa inyong bato. Kasi baka ho yan ay nakaharang at nagbibigay ng obstruction sa daanan ng ihi na lalo po magbibigay ng pahirap sa inyong bato at lalo mihina yan at lalo bababa ang hemoglobin nyo. So dapat ho yung makita kayo ng isang doktor na urologist, malaman po kung ito ay dapat nang tanggalin sa pamamagitan ng operasyon. Yan po ang pinakamaganda. At wag ho umasa sa food supplement para po mawala ang problema. Yan yung direct to the point na payo ko po sa inyo bilang isang apo o isang anak. Yan. Ito na mabigat. Harana ni Papa G, please sing the song, Only You. Aba, nagpapasalamat, Manang Nina. Teka muna, ano ba yung Only You? Only You! Palitan ko na lang. Total, taga Zamboanga po kayo at hinahandog ko po itong harana ni Papa G sa lahat po ng mga nakikinig sa atin dyan sa Zamboanga City at sa mga kamag-anak natin at mga tinatawag na kapamilya, kapuso, kaatay, kabalon-balunan na mga Muslim. Ito pong kantang to, harana ni Papa G, ay hinahandog ko po sa inyo. Sana po magustuhan nyo. At bigyan ko lang kayo ng konting backgrounder tungkol dito sa kantang to. Ang kakantahin ko po ay Zamboanga Hermosa. Ito ay nagbibigay ng papuri sa mga kagandahan ng mga babae sa Zamboanga. Ito ay isang kantang originated nung pre-war pa. Isipin nyo naman itong ginakanta ko, no? At nung 1930s, hindi pa ako pinapanganak, yung tatay ko hindi pa rin, 1930s kasi father ko 30, baka naman mga early 30s pa to. Itong kantang to ay sumikat at ang nagpasikat ng kanta ay si Matias Ranillo Sr. na siya yung naging gobernador ng Zamboanga Province. So, pakinggan niyo po itong harana ni Papa G para po sa inyong lahat po ito. Pakinggan niyo po, ha? Harana ni Papa G. Harana ni Papa G. Harana ni Papa G. Dr. Gary C. ang ating gabay sa kalusugan. Hanggang sa susunod na linggo, tuwing alas 5 ng hapon, gabay sa kalusugan, kasama si Dr. Gary C.